to the kill zone. I feel the silence chasing me. Shadows follow me everywhere I go. Danger's near, I can feel it. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Kill zone. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. There's a silence screaming in the dark. Footsteps echo when I fall apart. Eyes behind me, I can feel the weight. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Dumating na nga dito sa Honda Venus Marketing Sobrecar Street itong pinakabagong Honda Click 125 version 4 Pearl Arctic White. At syempre, bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At syempre, pag-uusapan na din natin dito yung mga na-upgrade dito sa version 4 na wala sa version 3. So, without further ado, let's start this video. Grabe guys, hindi ko talaga inasahan na ganito kaangas itong version 4 ng Honda Click, which is itong standard version na Pearl Arctic White. Pero before muna natin ikutan tong scooter nito guys, dito naman tayo sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is still powered by 125cc, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled at ESP+. So, maganda na liquid cooled pa rin siya. Sa long ride, hindi ka naman problema na baka mag-overheat siya. I-check mo lang yung tamang coolant level ng motor na to before kayo mag-ride para nang sa gano'n, hindi kayo, bigyan ng sakit ng ulo. So, this one guys is, merong max power na 8.26 kilowatts at 8,500 RPM. Max torque naman is 11.0 Newton meter at 5,000 RPM. So, napakaganda nitong Click na to guys dahil meron naman siyang timbang na 111 kilograms. Kaya naman kahit lady rider, kayang-kaya tong i-maneuver. So, finally, dito na tayo sa kanyang overall, looks. So, this one guys is Pearl Arctic White. So, first impression, kumpara doon sa ating tatlong unit na available dito standard, ito yung pinaka-bet ko, itong Pearl Arctic White. Kasi kita nyo naman guys, combination siya ng white at saka ng black. So, nag-complement yung kulay niya, pati dito sa design niya. Sa front, kung mapapansin nyo, bago na talaga yung itsura niya, which is dito, sharp na yung kanyang, head. At pagdating naman dito, mas pina-sharp pa. So, turn signal is still naka-LED, pero iba na din yung design. And then, pagdating naman dito sa kanyang headlight, LED na din. Tapos, mas pina-sharp yung itsura niya. Sa decals naman, napakaganda din. Nag-complement din yung decals niya. Kulay ng decals maging design sa itsura ng Click na to. At kung mapapansin nyo guys, kumpara before sa Click version 3, black yung kanyang lever. Pero ngayon, hindi mo na kailangan mag-upgrade ng silver dahil, pinaganda na ni Honda. So, meron pa rin siyang park brake lock. Yung gamit nito kapag nasa incline ka na lugar, tapos, if ever, iba-park mo siya, hindi na dadaos-dos tong scooter na to. Kasi meron na siyang tinatawag na park brake lock. At syempre, dito naman sa baba, of course, ginamitan pa rin siya ng combi brake. Combi brake system is combination siya ng brake front wheel at saka rear wheel. So if ever naka-activate yan or pag pinihit mo yung left lever, automatic mag-engage yung brake sa rear wheel, which is 70%, at saka sa front wheel, which is 30%. So maganda din siya guys, kahit na wala siyang anti-lock braking system. And then, ginamitan pa rin siya guys ng telescopic fork suspension with single hydraulic disc brake. And kung mapapansin nyo, naka-single pat piston brake caliper pa rin siya, which is yung brand niya is Nissin. So since Honda Click user ako guys, maganda yung braking system pa rin ni Click kahit hindi in-upgrade, no? And then, sa kanyang tire naman, naka-mugs. So, standard pa rin yung kulay, tubeless. So, if ever mapako to, hindi siya basta-basta magpa-flat. So, kung gagawin mo lang, wag mo na lang tanggalin yung pako, or else, kung meron ka namang sealant, pwede mo namang gamitan. Pero, hindi ko siya nire-recommend if ever, kasi napakadelikado din yun sa mugs natin, no? So, sa side profile, ito naman yung kanyang side profile, guys. And as you can see, napakaganda talaga ng decals niya, no? So,
Ayan, parang may pagkamaroon kasi yung color ng decals niya pati dito. Iba na din yung design dito guys. Kasi dito parang paslant yung kanyang fairings dito. Pero ngayon, mas flat na siya. Tapos mayroon siyang texture na rough. Tapos, ayan, talagang dikit na dikit din sa kanyang fairings. And then dito naman sa kanyang side, kung mapapansin nyo guys, meron din pinagbago. Ayan, meron na siyang parang anggulo dito. No? And then dito, meron ding anggulo. Diba? Para siyang may palikpik dito guys. Astig. Ang ganda talaga kasi ng kulay niya. Combination white, maroon at saka, ayan, black. For me, goods na goods to sa Pearl Arctic White. And then, dito naman tayo sa dashboard. So, ito yung dashboard niya guys. So, yung una kong napansin dito sa dashboard ni Click version 4, yung design na kanyang digital instrument panel. So, kung dati, plain lang, pero ngayon, meron na siyang design. So, yung mga information meron dito, kagaya ng speedometer, odometer, time, fuel gauge, tapos meron siyang select at saka button dito. Ayan, trip A, trip B, and voltmeter, tapos yung total na tinakbo which is odometer. Tapos dito naman sa set, dito ka magsiset ng time or kaya nung oil change indicator ninyo. Tapos kung mapapansin nyo, pagdating dito sa dashboard, napakaangas din. Ayan. So high beam, low beam, yan yung kanyang horn, turn signal switch, electric start. Ayan. Tapos pagdating sa kanyang grip, stock pa rin. At yung kanyang side mirror, typical dahon type. So, for me, goods na goods na. Ganito pa rin yung side mirror ni Click. And then, dito naman, so, texture niya dito guys, glossy black. Tapos, nandito yung ating charging port. Yung port guys, binago na din from USB type ngayon, ginawa ng type C. And for me, last points yan. Malalim din yung, ayan, kanyang packet dito. So, check natin yung phone natin. My phone is, ayan, 7 inches. Pero kasyang-kasya. Ayan, diba? So, kahit tatlong phone kasya dito. And then, dito sa kabilang packet, so, I think mas pinalalim pa siya. Comment down below, guys. Sa mga nakabili ng B4, kumpara niyo sa B3, parang mas pinalalim tong right na packet niya. Tapos, pansin ko lang din, pagdating dito sa hook, napakaangas na din. O, diba? Sa kanyang footboard, iba na din yung design. At anyway nga pala guys, hindi na din tinanggal yung kanyang kill switch side stand. Ganun pa rin. So, ito yung kanyang foot peg. Binago na din pala yung foot peg dito guys. Meron na din siyang parang design dito. Ayan. Ito yung air filter. Nandito yung air filter niya. Yung crankcase niya, binago na din. Kung dati bilugan, ngayon, mas sharp na siya. Tapos, dito sa kanyang suspension, ganun pa rin naman. Monoshock, ganun pa rin yung design. Walang pinagbago. So, sa likod, drum brake. Comment down below sa darating na 2027 if ever i-upgrade nila to. Gusto niyo ba itong gawin ni Honda na disc brake? Paki-comment naman sa baba. At syempre, ito yung pinaka-gusto ko sa lahat guys. Binago na din yung grab bar. Ayan o. So, hindi na siya yung typical na grab bar ng old model. Upgraded na siya ngayon. May pagka-M-shape din siya. And sa seat naman, pa rin naman siya ng seat guys, kagaya ng dati. Wala pa namang pinagkaiba. O wala pa namang pinagbago sa seat niya. Typical pa rin na seat ni Honda Click. Ayan. Tapos, eto naman yung kanyang U-box or under seat storage na may capacity na 18 liters. Marami ka na ding may ilalagay dito. At anyway, pagdating sa fuel tank, ito po. So sa fuel tank niya guys, meron siyang fuel tank capacity na 5.5 liters. At syempre yung kiniklaim yung Motorcycle World Test Center ay 49.3 km per liter. Pero it may vary pa rin guys no, sa total heavy ninyo. So kung if ever, may na lang yung takbo nyo, kaya pa yung umabot hanggang 50. Tapos meron nga pala siyang free tools if ever bibilhin nyo tong si Honda Click 125 version 4. Front tire size nga pala guys, no, nakalimutan kong banggitin kanina, 90 by 80 by 14. While dito sa likod, mas malaki yung tire size niya dito, 100 by 90 by 14, tubeless pa rin. So pagdating sa taillight guys, naka-LED na siya. So iba na din yung design niya kumpara before. So before kasi is still, same lang yung version 2 at version 3,
Pero sa version 4, iba na po yung design ng taillight niya. Mas pinaangas na. Ayan. Diba? Para siya may pagka-robotic yung design niya. At isa to sa nagustuhan ko. Pagdating dito kay Click version 4. May ilaw pa rin siya ng plaka dito guys. Reflector, turn signal LED. At napansin ko lang din guys na iba na din yung design ng kanyang paludo sa likod. So kung before super plain pero ngayon meron ng design. Naka-honeycomb yung design niya dito. Well dito, napaka-sharp na. Ayan. Tapos dito sa kanyang tambucho, same pa rin ang design yung tambucho niya guys. Walang pinagbago. Exhaust end cap, same pa rin. Tapos, meron pa rin siya nung ACG, alternating current generator, na kapag halimbawa ni-start nyo, tahimik yung makina ng motor na to. Hindi siya yung tipong parang inuubo kapag halimbawa pinapa-start nyo. Ayan. So ngayon guys, check natin yung seat height ni Click. Seat height is 769mm, ground clearance is 131mm, sa height natin na 5'5", abot natin. Yun nga lang, naka-tiptoe tayo. So ayan. So, napakalawak din ang turning radius niya. Comment down below guys, ano yung height nyo. So, my height is 5'5", 7'6", para malaman nyo din yung reference nitong scooter na to. So, ganito pa rin naman yung ating pag-upo sa Click version 3. Same lang din. Same ng ground clearance, same ng seat height, same ng feels. Yung pinagbago lang talaga is yung forma nito. Ayan. At dahil natapos na nga natin ikutan itong pinakabagong Honda Click 125 version 4 standard Pearl Arctic White. Sa mga interested nga pala dito sa motor na to guys, ito ay may presyo dito sa Honda Venus na spot cash is 82,400. Pero kung sinuhulugan, mayroon siyang down payment na 6,348. Monthly sa 3 years na 4,055, rebates ay 200. Pero kung ayaw nyo naman guys ng 3 years, meron kayong mapagpipilian na 6 up to 36 months. So if ever interested, punta lang kayo dito sa may Honda Venus Marketing. Kung interested nga kayo dito guys sa Honda Click 125 version 4, ito lamang ay available or located dito sa may Honda Venus Marketing, Sobrecares Street, Tagum City. Ilalagay ko na lang yung full address nito dyan sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. And also, sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page at TikTok, maging dito sa ating YouTube. So, hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe para mas ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!